Si Lacson at saka si Marcolita ay nagkakasagutan itong dalawa doon sa podium kahapon Tapos, ang ginagawa nitong dalawang ito ay parang nagpipersonalan na. Oo. Parang nagpipersonalan na Bakit? Kasi gusto ni kahapon pinipresent ni Lacson na yung mga nagpipirma sa pre-result ng initial result ng kanya pong Blue Ribbon Committee. But may mga partial election ito? Partial and unofficial na result. Nako naman si Lacson, sa tagal-tagal nyo na ba na pinutol pa yung yung momentum Ha? Pinutol nyo yung momentum ng investigation. Hindi ko maintindihan itong Blue Ribbon Committee. Ngayon, kanya pong ipagpapatuloy, kasali na si Marcolita. Anong klase yan? Sinasabi niya na may mga flood control projects din si Marcolita Ang bilis mong magsalita kapag kalaban mo yung tao, di ba? Oo. Tapos ang tagal-tagal mong nagsalita patungkol po kay Martin Romualdez. Hindi mo ini-invite yung tao, si Martin Romualdez. Hindi mo pinagsasalita si Martin Romualdez. Bakit? Ilang beses nang na-mention yung kanyang pangalan ay walang isang invitation. Halos ipangandakan na nila yung sarili nila. Itong dating governor ng Ilocos. Oo. Sabi niya, marami akong alam, patawag niyo ako diyan. Ayaw ni kahit man lang isang araw lang napapakinggan yung kanyang mga statement para magiging official yan at take off sila doon. So ngayon nakikita natin, pinapakita niya, ito yung mga tunay. Anong ibig sabihin yan? Yun yung tunay na gusto na magkaroon ng resulta para sa Blue Ribbon Committee. Ito mga nagpipirma ng mga partial result mo. Hindi nagpipirma yung mga abogado doon. Si Chis Escudero, hindi mo makita doon. Si Attorney Cayetano, abogado din yan. Si Senador Cayetano. Hindi mo makikita yung mga pangalan na doon kasi sabi lang, ba't ibigyan nyo kami ng partial? Pagka nakapirma kami yan, ano mangyari dyan? Official? Yun ang tanong. Kapag pinirmahan namin, what will happen to that? Can we consider it already as an official Hindi. Tapusin mo. Basahin po namin, tapusin mo. Ito yung partial. Pero ngayon ako nakakakita ng partial result Tapos may pinipigilan ka ng mga information saka yung mga investigation mo. Pagbigyan mo naman si Marcolita. Ngayon ang ginagawa mo dahil sa kadadada ni Marcolita, tinitake mo yan as personal. Ngayon, pinipersonalize mo na talaga ng totoo si Marcolita. Lacson. Bakit? Nagpapa-interview ka sa media ngayon. Sabi mo, ay may kaso ngayon si Marcolita doon sa Office of the Ombudsman for the allegation of flood control mess. Bakit ang bilis? Hindi mo nga inimbestigahan yung tao. Dahil nag-endorse ka na doon sa Ombudsman. Wala pang investigation ng tao. Grabe. Hindi pa nakapagsagot yung tao. Ganun na ba talaga tayo? Para lang manahimik yung tao, talagang ididimanda mo na kung saan-saan. Lacson, grabe. Nagpapakita ka lang ng tunay na color mo na saan yung pagiging vanguard mo sa corruption, nasa ilong mo na, nasa bibig mo na, pinipilit mo pa yung mata mo na ilagay mo sa batok mo. Yung ilong mo nasa harapan mo na. Yung bibig mo nasa harapan mo na. Pero yung mata mo ay inilagay mo doon sa batok mo. Paano mo makikita? Para bagang blinded ka with this situation, Makikita mo naman talaga itong nangyari sa ngayon yung dalawa ay nagsasagutan Nagkakasagutan sila kahapon at saka yung sa isang araw pa nagkakasagutan itong dalawa. Makikita po natin na itong mainit na debate ng dalawa. Sabagay, hindi ko na-save
yung video nila, ano. So, sa bagay, alam naman po natin yung kanilang mga ginagawa. Dali Si Ping Lacson. Ito ba yon? Dali We should not make. Medyo mahaba-haba ito, pero portion lang nito sa binabanggit ni Marcolita. Yun namang mga ibang mga kasamahan ko noon sa kabilang dako, may mga personal na bias sila din kay Marcolita dahil nga galit na galit ako, taga-ABS-CBN ako, ay ito yung nanindigan sa mga babayaran ng ABS-CBN noon na batid naman ng lahat na may mga issue of OBIR issues ang aming dati na station o network na akin pong tinatrabahuan. So kami po, may bias talaga kami dun sa against dun sa aming mga pinagtatrabahuan. Pero ako nanahimik ako doon Yung mga tauhan ko, wala naman talaga silang ibang magagawa. Mawalan sila ng trabaho, kaya talagang masakit po sa kanila. Ako, masakit din po sa akin, mawala yung aking isang network po na aking pong pinagtatrabahuan ng almost 13 number of years, no? More than a decade ako dyan. So, medyo malalim na rin ang aming relationship dyan sa loob, ano? Pero, nanahimik ako kasi nakikita ko naman, ako, na random ako na binabayaran nila. At gusto ko rin yun kasi randomly, gusto ng mga tao doon. Para mainam kasi, ang pag na-random ka, nababayaran ka, in-offer sa'yo, kapag sila yung mag-offer, malakihan yung 300% kasi yung offer nila. Napirmahan mo lang, na hindi ka na mag-regular, balik talent ka. So, gusto ko yun. Kaya nagpapasalamat ako noon. Pero anong reason nila? Bakit? Sinasabi ko, bakit pag hindi ko ito pipirma, ano mangyari? Darating ang ganito, ganyan, blah, blah, blah. Sasabihin ko lang, nag-shift na itong paradigm ng tawag nitong network. Ibig sabihin, redundant na yung mga trabaho mo kasi nung una, may cameraman, may reporter, may editor, isa na lang tao ang gagawa niyan. Ang reporter ay magiging cameraman sa kanyang sarili, magiging editor na rin, at saka mag-move voice over yan. So, kasi on digital stage na tayo. Yung driver mo, ay ikaw na rin yung magdadrive. Minsan, yung mga driver ay nasa agency yan. Yun yung pinaggalakan yung Pero balikan natin si Marcolita. Dito nag-umpisa ang lahat no? Pakinggan po natin itong portion ng kanyang sinasabi doon sa plenary, na sana ang dating Ping Lacson dito. Nagtatanong po tayo, nasaan na ang dating Ping Lacson? What happened? Bakit parang may pinagtatakpan talaga itong si Lacson ito Bakit hindi maka-all out? Bakit may mga initial pa na mga result para ba tayong nag-i-election dito na may initial counting, So, kaya nag-react itong si Marcolita, tapos binibira niya si Marcolita. Ngayon, ang tindi kasi iimbestigahan niya si Marcolita. Nako, nagiging personal na ito talaga. I ask Senator Lacson if he Hindi naman talaga nagpapa. some questions by way of interpellation. Hindi pinayagan. Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Mr. President, that is very... Hindi siya mag-yield sa floor kasi hindi pa siya nag-sponsor. Pero alam naman po natin na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayaw lang niya talaga na mag-interpellate itong si Marcolita. Baka may masabi siyang hindi tama. highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield may, to interpellation? yes. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield Answer. or not yield. As a matter of fact,
in my many Ito. Todo depensa naman itong si Soto ngayon. Mabigat yung tanong ni Marcolita, no? Gusto niyang tanungin itong chairman ng Blue Ribbon Committee sa isang katanungan, bakit saka pa sila magsagot, pirmahan niyo muna. Oh, di ba? So, saka pa mag-yield ng sagot kapag nakapirma na kayo doon sa partial result ng kanyang investigation. Kapag nandyan na yun sa majority, for what purpose? Yun ang tanong ni Marcolita eh. Very legitimate naman yung tanong. For what purpose? Ayaw ni Lacson, sabi niya, I will yield kapag matapos na ito at mag-sponsor. Kailan ka pa mag-sponsor? Ha? Unahin mo pala yung majority, tsaka ka mag-sponsor. Ano yan? Paninigurado na lahat ay nakapirma? Saka kapag ngayon magkakaroon ng ganito. I-compel mo muna sila bago kami magpirma. Di ba? Ibig sabihin nito ay sa kanyo malaman ang buong istorya kapag nag-yes kayo. Ganun, di ba tayo ngayon? Sasabihin mo muna yung buong istorya, saka kami mag-analyze, okay, tama ito, saka kami mag-yes. Ganon ang gustong ibig sabihin niya, ni Marcolita, for layman's understanding, mga kapartners po natin, no? Ganon eh. Pero si Lacson naman, pirmahan niyo muna. Gusto ko yung majority. For what purpose? Anong kadahilanan? Ano yung aim mo pagkatapos nito? Hindi mo nga masagot, bakit partial? Partial result pa yan eh. No? Pagkatapos ng partial result, ano mangyari? Pagpatuloy nyo yung investigation. Ito na yung full. Nako. Kaya na ako nakakita na magkaroon ng pirmahan ng mga partial na investigation. Hindi, walang kabuluhan yon. Ito do depensa naman si Soto. Sabi niya, it is our gesture na ganito ganyan. Huwag nating pilitin ng mga tao hindi sasagot sa mga tanong. Ito ngayon here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Yes, And Mr. it is President, her- but it is her prerogative. this is different. And then, Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he Ayan. Did you know that 3 out of 4 Anyway, nag-advertise siya. Ang bastos naman talaga ng advertisement na ito pagka social media yung ano mo. But nakikita natin at narinig natin yung mga gestures nila, no? So, ayaw talagang sagutin ni Lacson yung mga katanungan. Anyway, that is his prerogative, sabi nga ni Marcolita. Pero, ang resulta nito, kasi matagal-tagal itong debate nito ng dalawa eh. Alam niyo po yung resulta nito, mga kapartners. That same day, no, kahapon, ay nagpapa-interview itong si Senator Lacson. At saka may bomba. Bomba na walang tawag natin, bomba na walang pulbura. Bakit? May pasabog siya eh. Sabi niya, ay the next time na magkaroon ng Blue Ribbon Committee, suspect na itong si Marcolita. Sabi, ano yan, sir? Sino ba yung, kanino mo nakuha yung mga facts? Ibig bang sabihin, katulad ka na rin ng NBI ngayon na nangangalkal ng mga pwede nating sabuan diha para ngita sa kagkanang sagol diha para isagol na to sa kinilaw? Ay, parang ano kayo, parang nagluluto kayo ng mga ebidensya sa mga taong ayaw sa inyo at saka kaning balakid sa mga balakin ninyo. Balakin, no? Babag sa inyo mga tinguha, no?
So, yung mga balak nyo dyan, very obvious to cover up. Yon. Palakpakan kita, Lacson, kasi you're not successful with that. Ha? Alam mo, Lacson, you are not successful sa inyong mga balakin. Kasi marami mga tao nagmamatsyag at saka ikaw, nawala na yung pagiging vanguard mo against sa corruption. Mabuti ka lang pala doon sa mga kaya mo. Oh, di ba? Wala na tayong mapala sa atin ngayon. Covering up. Ayaw talaga ni Lacson na isama itong principal niya. Sino itong principal executive? Balikan po natin yan si Romualdez, Zaldico at saka si PBBM. Sila na ngayon yung nag-aaway at saka nag-verbal tussle, tahimik na tahimik si PBBM dyan kasi ganito ganyan. Sinasabi na nga ni Speaker Romualdez, warning yon. Yung paglabas ni Speaker Romualdez, hindi yun pag-amin. Warning yon para kay sa pinsan niyang si Presidente Marcos. Oo. Na may alas siya. Baka nakalimutan mo. Ito naman si Zaldico, dinadawit niya yung dalawa. Kaya nga, galit na galit yan si Martin Romualdez na makauwi yan dito si Zaldico, ayaw niya. Ito naman si PBBM, masaya siya na nagbabalita na nahuli na si Zaldico doon sa Czech Republic. Hindi nga nila nakita at naabutan doon Hindi pala nahuli, na-hold. Ngayon, meron ng bagong vocabulary na naman si Ate Claire. Yung na-hold, nahuli, na-aristo, para lang nag-stop ka. Kani-kanya na lang yung mga ginawa niyang bobo ang mga lahat ng mga Pilipino ngayon na nakikinig sa kanila. Hindi naman bobo ang mga Pinoy. Bright tayo mga Pinoy. Magaling tayo sa mga analysation. Kulang lang tayo sa diskarte, kaya maraming nagkakandahirap sa atin ngayon. Crab mentality. Meron tayo. So, ganon ang nangyari.